Amen. Isang malamig at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. Sabi nga po, tayo pong mga Kristiyano, ano man daw po yung panahon, malamig, mainit, o ano man, dapat lagi po tayong mainit sa Panginoon. Amen. So, salamat po ngayon, linggo. Nandito po tayong lahat, dinala tayo ng Lord. Mayroon tayong buhay, may lakas, may hininga. Nandun yung gabay at patnubay niya. Kaya nararapat lamang po na sa araw na ito, siya'y ating sambahin, pasalamatan at ating po siyang papurihan. Ang sabi po dito sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Amen. Yun po yung ating maaasahan sa Lord. Ano man po yung pagdaanan natin sa buhay, yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya, yung po, yung magme-maintain sa ating buhay. Amen. So, palakpakan nga po muna natin ang Lord. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Pangunahan po tayo ni Sister Irma sa opening prayer.
Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay ngang dakila ka, Panginoon. Mabuti ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Ama naming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat. Patuloy kaming nagpupuri, Panginoon, sa umagang ito, God. Lord, dinadakila namin ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat muli dinako mo po ang buhay ng bawat isa sa lugaring ito upang mapapurihan pa, Panginoon, upang mapasalamatan ka sa napakaraming bagay na ginawa mo na po sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa dakila mong pagmamahal, sa dakila mong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Salamat, patuloy pa po kaming ginigising na may kalakasan, may buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din po, God, sa mga biyaya at pagpapahalang nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng panahon, Panginoon. Nandiyan ka, Panginoon, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Kaya buong puso ka naming pupurihin sa umagang ito, Panginoon. Buong puso ka naming pasasalamatan sapagkat ikaw'y Diyos na mabuti, ikaw'y Diyos na tapat, ikaw'y Diyos na palaging nagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo, O God, at sa oras na to, Panginoon, patuloy na lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Inaamin namin na nagkukulang po kami sa iyo, Panginoon. May mga kasalanan po kaming mga nagagawa, nasasabi, nasasalita na hindi po nagbigay lugod sa iyo, even po sa aming mga kapwa. Kaya po sa oras na to, pakalinisin niyo nga po ang iyong mga puso, pakahugasan niyo kami na yung dugong banal, Panginoon. Lord, dalangin namin sa umagang ito, maging marapat po kami sa iyong banal na harapan, Panginoon, sa umagang ito, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon, na handang magpuri sa iyo, Panginoon, handang magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat may gawain ganito, Panginoon. Salamat may Diyos kaming natatawagan sa oras na aming pangailangan, Panginoon. Salamat sa pagpuprovide mo sa lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon. Salamat sa ginawang pag-iingat sa loob ng 6 na buwan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, Panginoon, sa loob ng 6 na buwan, O God. Lord, maraming salamat sa lahat ng itatayo mo, Panginoon. Dalangin namin patuloy na ang Santong Espiritu mo, Panginoon, ang siyang sumama sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ang siyang gumabay sa amin, Lord. Dalangin namin lagi mo kaming bibigyan ng malinis na puso, Panginoon. Panggad maging kagamit-gamit kami sa iyo, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga makakasama namin sa live stream, Panginoon. Dalangin namin patuloy na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa gagawin naming pagsamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin namin tanging ang presensya mo lamang ang maranasan namin sa umagang ito, Panginoon. Lord, hindi kami matitinag ng malamig na panahon. Sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, patuloy na mag-aalab kami sa pagpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang luwalhatiin, at karapat-dapat kang parangalan sa aming mga buhay sapagkat, Lord, ikaw po yung gumawa ng mabuting bagay sa aming buhay at ikaw po yung magtatapos nito, Panginoon. Kaya sa iyo po namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagdakila at pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Bigyan nga po natin isang pinaka-the best na palakpak ang ating Diyos na dakila. Amen! Patuloy tayong magpasalamat dahil tunay nga ang pinuno ng Panginoon ang buwan ng June ng pagpapala. Kaya sasalubungin natin ang July ng punong-puno ng pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Kadakilaan ng Diyos na hari, aking ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa sa alinmang mga lahi, sa alinmang mga lahi. Kadakilaan mo'y makikita kahapon
Diyos, aming inaasam ang iyong kinuha, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, Panginoon, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat na ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Yes, Jesus. Kadakilaan ng Diyos na hari, aming ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Kinuha, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat na ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat na ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat na ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Minsan pa, kapatid, pupurihin ka, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat na ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Papupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking
ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aming pupurihin, O Diyos. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Yes, Jesus. Pasasalamatan magpakailanman, pasasalamatan magpakailanman. Yes, Jesus. Patuloy ka naming pasasalamatan, O Diyos, dahil tunay ngang napakadakila mo at napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Ikaw ay sapat at tapat sa buhay namin, O God. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo lamang nararapat ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus.
sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Yes, Jesus. Ikaw lang ang aming pipiliin, Panginoon, sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang, sa'yo lamang. Yes, Jesus. Sa'yo lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ikaw lang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Dahil tunay nga, karapat dapat ka, Panginoon. Karapat dapat ka sa aming mga papuri. Karapat dapat kami sa aming mga awitin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, sa'yo lamang. Sa'yo lamang sumasamba,
ikaw lamang. Wala pong makapipigil o Diyos sa amin sa pagsamba namin sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Wala makakapagpahinto sa amin para itaas ang pangalan ng anak mong sa Jesus na tanging siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Salamat po, Panginoon Jesus. Ikaw ang nagpupuno sa aming puso. Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming pag-asa. At sa pangalan mo, Jesus, may kasagutan sa aming panalangin. Sa pangalan mo, Jesus, may kaligtasan. Sa pangalan mo, Jesus, may kapatawaran. Sa pangalan mo, Jesus, may kagalingan. Sa pangalan mo, Jesus, may kalayaan. Sa pangalan mo, Jesus, may tagumpay. Magbago-bago man ang panahon, magbago-bago man ang gobyerno, we declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over the world. Salamat po, Panginoon Jesus, nanawag ka rito sa lupa. Hinanap mo kaming makasalanan, iniligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon Jesus, muli ngayong umaga, magliligtas kayo ng mga kaluluwa. Yung mga nasa tahanan, yung mga nasa ibang bansa, dadalawin nyo, bibisitahin nyo. Maging yung mga naririto, i-empower nyo po kami ng banal mong Espiritu. Anoint us. Sa lahat na nakakonect sa website na ito, anoint us. Consecrate us. Empowered us by the power of the Holy Spirit. Salamat sa word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, gift of miracles, gift of prophecy, gift of tongues, gift of interpretation. Salamat sa manifestation ng Holy Spirit, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa victory. Lagi po kami nagpapakumbaba. Wala po kaming magagawa kung kami po hiwalay sa inyo. Sa inyo lamang pong habag at grasya. Kaya kami nakakatayo, kaya kami nakakahinga, kaya kami nakakalakad, kaya kami nakakakita, kaya kami nakakarinig. Ito'y dahil lamang sa inyong grasya. Salamat, nakarating kami sa lugar na ito na hindi naging hadlang ang bagyo dahil mahal po namin kayo. Salamat sa protection ng bawat isa, maging mga nasa tahanan, nasa ibang bansa. O Diyos, pagpalain nyo, maging yung Lord, yung umalis, papuntang Abu Dhabi, si Ate Jet, si Ate Nona, Riona, iingatan niyo po sila. Salamat po, Diyos, sa victory, sa umagang ito. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Glory to God. Malamig po ang panahon, pero walang makapagpahinto sa atin sa pagsamba sa Kanya, sapagkat pag tayo po'y sumasamba sa ating Diyos, nalulugot po ang Diyos. Alam niyo po, tatlo po yung hinahanap ng Diyos sa tao. Una, humahanap siya ng sasamba sa Espiritu at katotohanan. Sabi po sa John 4:24. Pangalawa po, humahanap siya ng mga taong handang mamagitan para sa Kanyang bayan. Nakalagay po yan sa Ezekiel 22, verse 30. At pangatlo po, ang hinahanap niya sa tao ay handang magpahayag ng kanyang kalooban. Isaiah 6:8. Now, sabi po ng Diyos, sino gagamitin ko? Sabi po ni Isaiah, Panginoon, narito po ako, gamitin mo. Amen? So, yan ang hinahanap ng Diyos sa mga tao. At salamat po, sabi mo sa iyong katabi, mapalad ka, sapagkat ikay naririto. Amen? So, isa pong malakas na palakpak po sa Panginoon. At salamat po sa pag-share po ng bawat isa sa atin. At padami po ng padami yung mga viewers natin at nanonood sa ating live stream. Hindi man tayo nakakapunta sa ibang bansa, pero sa pamamagitan po natin pag-share, may mga kaluluwang naabot. Amen? At alam naman natin yung napakaingay na ng mundo ngayon. At
Isa lang naman ang nais ng Diyos sa tao, maging matapat sa Kanya. Kasi ang sabi po sa Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat, pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas, malalantad balang araw. Wala po makakatakas sa Diyos. Kita niyo po ngayon sa Pilipinas, ine-expose na. Amen. Yung mga pinakakatago-tago ng tao. Amen? Sapagkat ang Diyos po ay mabait, makapangyarihan, pero hustisya din siya. At mapalad po yung mga nakasumpong sa Panginoong Hesus dahil we are not perfect, but sinisikap natin na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sapagkat ipinapakita sa panahong ito na ang tao walang magagawa kung hiwalay sa Kanya. Yun po sabi sa John 15 verse 5, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Amen? At hindi po masamang pagpalain tayo, payamanin, hindi rin masamang ordinaryong tao tayo. Ang mahalaga, may relasyon tayo sa Diyos. Narinig natin yung tinig ng Diyos, nalalaman natin ang Kanyang kalooban. Sapagkat ang tagumpay po na isang tao, kapag nasumpungan natin ang kalooban niya sa ating buhay. Kaya di ba, sapat na po yung prayer natin, Lord, ituro mo sa akin ang gagawin ko. Yun ang gagawin ko. Kasi ang tanong ng mga tao, ano ba ang kalooban ng Diyos na lagi ko naririnig? Paano ko ba malalaman ang kalooban ng Diyos? So malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat kulang po tayo sa kaalaman, hindi po sasapat yan. At siyempre, unang step, kailangan munang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magkaroon muna tayo ng personal na relasyon kay Kristo, doon na yung simula ng tagumpay. Amen? At nakaprocess po yan. Hello? Palakpak po sa Panginoon. Noong nakaraan pong Sunday, ang topic po natin dito ay kalayaan. Ginamit po si Kuya Joey. Kalayaan. Noong mga nakaraan, nagturo po dito si Dr. Pay. Ang kanyang topic ay build to last. Pagtatayo ng pundasyong hindi nasisira, hindi nawawala, matatag, matibay, hindi dayame. Amen? Kundi ito po ay konkreto. At walang iba yung kundi si Kristo. Di ba sabi sa 1 Corinthians 3:11, wala nang naitayong pundasyon kundi si Kristo. Amen? So, ngayon naman po, ang topic natin ay, sabi diyan ay build and win. Yan. Build and win. Ano ba sa Tagalog ito? Sa Tagalog po ito ay magbuo at manalo. Amen? Magtayo at manalo. Kasi po, ang buhay ay lagi pong may laban. Wala po exempted dyan. At matutunghayan natin dito sa konteksto po natin na kung paano siya nagtayo, nagbuo, at nanalo. Amen? Marahil, binubuo natin yung nasira natin negosyo. Amen? Marahil, ang binubuo natin ay pamilya. Amen? Marahil, ang binubuo natin relasyon. Hello? Ang tao, lagi may binubuo. Amen? Pero we are in the winning side. Nasa panig tayo ng nanalo na. Nakadikit tayo sa nanalo na. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, ang ating gagamiting karakter ay si Nehemias. Yan, Nehemiah. Itong babasahin ko po sa inyo, nagwagi na siya dito. Tapos, pag-aaralan natin, paano naman siya nagwagi. Amen. Dito po sa Nehemiah, chapter 6, verse 15 to 16. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila
at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Nagwagi sila dahil sa tulong ng Diyos. Ano? So, ang background po nito ay, di ba, ang Israel po ay, yung bayan ng Israel ay nasakop po ng kaaway. Sapagkat noon po, pagka ang bansang Israel ay sumusuway sa Diyos, ipinapahintulot ng Diyos na masakop ng kaaway. Amen? At nasakop po sila ng Babylonia sa pamamahala po ni Haring Nabucodonosor. At umabot po yun ng 70 years ng pagkaalipin. No, talaga pong, kasi noon po sa Old Testament, ang depensa po ay sa labanan pagka may matayog kang pader. Pagka meron kang mataas na nakaharang para hindi mapasok yung kaharian, yun ang kanilang pinakadepensa. Di ba pagka sa gera, kung napapanood natin yan sa mga pelikula, ang tataas ng mga tore. Amen. Kasi yun yung pinaka kanilang panangga eh. Ang problema, nagiba yun. Nawasak, nasunog, tapos pinagtatawanan po ang bayang Israel. At ang mga mamamayan ay nabihag ng Babylonia. Amen? At ito po yung nabalitaan ni Nehemiah, sapagkat si Nehemiah po ay tubong Israel, pero nagtatrabaho siya sa King of Persia. Doon sa kaharian ng Persia. At siya po ay isang cupbearer at malapit siya sa hari. Pero palibasat, hindi niya maatim, hindi niya masikmura. Nung mabalitaan niya sa kapatid niya, yun nangyari. Kaya siya po'y nagpaalam sa hari. Amen? Nagpaalam siya sa hari na pinangunahan niya ang bansang Israel para muling maitayo, mabuo yung nawasak na Wall of Jerusalem. Amen? So, papasok na po tayo. Makikita naman natin ito yung istorya. How to build and win. By the way, pasalamatan po natin ang mga taga-kwayang bugtong. Nandito pala ang mga taga-kwayang bugtong. Kahit naulan, ay naririto po sila. Amen? At saka, siyempre, kung may taga-Kalawitan dito, may taga-Puluntamo, taga-Pangklara, salamat po sa kahit naulan. Kahit maginaw, ay pinilit yung makasamba. Sapagkat pag tayo po'y sumasamba sa Diyos, ay umiinit po yung ating katawan. Dahil po yung banal na Espiritu, ito po'y apoy. At kailangan natin ng apoy ng banal na Espiritu para maging overcomer tayo sa mundong ito. Para malampasan natin lahat ng mga pagsubok, lahat ng trials. Sabi sa 2 Corinthians 3:17, if the Holy Spirit is with us, there is liberty. Kapag yung banal na Espiritu ay kasakasama natin, lumalaya tayo, sumasaya tayo, lumalakas tayo, gumagaling, may sakit. Dahil ang Holy Spirit, ito po yung partner natin habang tayo nasa lupa. So, how to build and win? Ano ba ang ginawa ni Nehemiah? Number 1, operate the discernment spirit to us. So, napakahalaga po ng spirit of discernment. At ito pong spirit of discernment ay ipinagkaloob sa mga tumanggap kay Jesus. Amen? So, pag tinanggap natin si Jesus, tatatakan tayo ng banal na Espiritu. At kapag Ephesians 1:13, pag tinanggap natin ang Panginoon Jesus, may tatak ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay namahagi ng mga kaloob. Ano po? At pag binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 12, verse 10, nakalagay po doon ay pinagkalooban tayo ng gift of discernment. So, tingnan natin kay Nehemiah. Si Nehemiah, nag-operate kay Nehemiah yung gift of discernment. Sabi po rito sa Nehemiah chapter 6,
verse 4. Verse 2 to 4. Yan, 2 to 4. Yan. Alam niyo po, habang itinatayo ni Nehemiah yung Wall of Jerusalem, may kalaban. Amen. Pagka gusto po nating marating yung goal natin, minsan may mga hadlang. Ano ho? Yung ibinigay sa atin ng Diyos na goal sa buhay, minsan hindi shortcut yan. May hadlang yan. Ganon din si Nehemiah. Nung itinatayo nila yung Wall of Jerusalem. Sabi po rito sa Nehemiah chapter 6 verse 2 hanggang 4. Inanyayahan ako ni Sambalat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Uno. Alam kong may masama silang balak sa akin. Na-discern ni Nehemiah. Itong nakikipag-usap sa akin ito, may hindi maganda intention nito. Kung sa panahon natin ngayon, scammer to. Amen? Sabi po rito sa verse 3, kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito, kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. 4 na beses nila akong inanyayahan. 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Bakit po tinanggihan ni Nehemiah? Sasaktan po si Nehemiah. At pwedeng patayin siya. Amen? So, napakahalaga po ng spirit of discernment. Hello? Sa Tagalog, pag sinabing spirit of discernment, nalalaman natin yung tama at mali. Nagiging matalas yung ating pakiramdam, matalas yung ating isip sa mangyayari. Amen? Hello? Parang ganito, nakikiramay tayo doon sa mga sabungerong namatay. Amen? Sa pamilya nila. At salamat, magkakaroon ng hustisya. Pero aral po sa mga Pilipino yon. Aral yun sa mga tao. Na napakahalaga na ang tao ay may relasyon kay Kristo para mag-operate yung discernment spirit. Kasi kung alam nila na ang dulo ng kanilang pupuntahan ay kapahamakan, hindi na sila magsasabong. Amen? Hindi po ako nagko-condemn, nakikiramay po tayo. Ito, tinuturo ko, aral. Na napakahalaga na ang isang tao ay may personal na relasyon kay Kristo sapagkat doon nagsisimula na malaman niya ang kalooban ng Diyos at mag-ooperate sa Kanya na makadistinguish, madiscover niya yung tama at mali. Amen? Hello? So kung yun po ay lesson sa mga tao na napakahalaga pala ng merong gift of discernment. Si Nehemiah po ay na-identify po niya. Nakita niya. Itong mga taong ito, sasaktan lang ako nito. Aambusin lang ako ito. Bakit ako makikipagkita sa kanila? Tuloy ko na lang yung ipinapagawa sa akin ng Diyos. Kaya yung po mga tao na nag-ooperate yung spirit of discernment, nakapokus yan sa ipinapagawa lamang ng Diyos. Hindi siya nako-compromise. Amen. Sabihin mo sa katabi, hindi nako-compromise. Amen. Tandaan po natin, tulad ni Nehemiah, ay mangyayari po ito sa atin. No? Sa ayaw natin, sa gusto. Ito na may nabanggit ko na rito. Lahat ng papangarapin natin, tiyak na may pipigil dyan. Amen? Hello?
Lahat ng gugustuhin nating pagbabago, tsak, may pipigil dyan. Alalahanin po natin, John 10:10, ang goal ni Satanas, pumatay, magnakaw, mawasak. Si Satanas, walang awa sa tao. Walang awa siya na patayin, wala siyang awa na pahirapan, wala siyang awa na i-destroy ang buhay ng tao para may makasama sa impyerno. Pero sabi daw sa John 10:10b, ngunit si Jesus ay naparito sa lupa para ang tao bigyan niya ng buhay na ganap at kasesya. So, napaka-importante ng relationship kay Jesus. Sapagkat matatalo mo lamang si Satanas kapag may relasyon tayo kay Kristo. Ang sabi ni Santiago 4:7, pasahog ka sa Diyos, anong sabi mo, Diablo? Amen? Hello? Kasi nga po, bawat mga pangarap natin sa buhay, may pipigil po dyan. Gustuhin man natin magbago, lalo na bago kang Kristiyano. Tumanggap ka kay Jesus, galit na galit dyan si Satanas. Amen? Gagawin niya yung lahat ng paraan para ilayo ka muli sa Diyos. Amen? Ayaw na ayaw niya mananalangin tayo. Ayaw na ayaw niya na sasamba tayo. Sapagkat pagka sumasamba tayo, ibinubuhos ng Diyos yung lakas sa atin. Amen? Sa buhay natin, tanggapin natin to. Ano ho? Narinig nyo na ito. Lagi may susuporta sa atin at lagi ding mayroong hindi susuporta sa atin. We cannot please everybody. Hindi lahat ng tao matutuwa sa atin. Pero kung kagaya ka ni Nehemiah, si Nehemiah, merong oposisyon. Si Sambalat, si Tobias, si Gesem. Yung magandang layunin ni Nehemiah may pumipigil. Hello? Ganon din po ang Kristiyano. Amen? Pero, kaya nga kailangan natin ang power of the Holy Spirit para mapagwagian natin ang mundong ito. Hello? So, may magbubuo sa atin at lagi ding may magwawasak sa atin. Tanggapin natin yan. Amen? Kagaya ni Jesus. Di ba? Si Jesus, grabe yung discernment spirit ni Jesus eh. Amen? Pagpunta niya sa isang lugar, alam niya, papatayin siya. Hindi siya pupunta. Amen? Hello? Kaya mahalaga po yung discernment spirit. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga yung discernment spirit. Sabi dito, ayan, anak pa kay yan. Learn to say no without feeling guilty. Ano ho? It protects your time and priorities. Kagaya ni Nehemiah, nagno siya. Hindi maaari. Para bang ikaw ay nakakilala na kay Lord, tapos may nag-aayaya sa iyo sa halimbawa, sa beer house, mga lasingan. Aba, hindi maaari. Dahil, ayoko na dyan. Pagod na ako sa ganyang gawain. No. Nakita ko na yung gusto ng Diyos sa akin. Lalaban ako. Hello. Amen. So, napakahalaga noon. Kasi sabi po rito, mapoprotektahan daw natin yung oras natin. May ingatan natin yung oras natin. Di ba? Nung araw po, wala na may exempted dito. Ako po dati, nung wala ng relasyon kay Kristo, maghapon po akong nag-uubos ng oras sa sugalan. Amen? Nung araw, nagtutupada din po ako. Yung tupada, yan po ay maliit, small time ng sabong din. Amen? Sa mga bukid-bukid po yung ginagawa. Nauubos yung oras doon. Ngayon, kahit bigyan po ako ng Panderby na Texas, magnono na ako. Bakit? May discernment spirit na tayo. Sabi mo siyang katabi, may discernment spirit na tayo. So, benefits of discernment spirit. Number 1, time will not be waste. Hindi tayo, binanggit ko na yon.
yung oras natin ay, ito po ay, nailalagay na natin sa tama. Halimbawa, ganito, linggo, pagsamba. Okay yan. Kasi nalulugod ng Diyos dyan. At magkakaroon ka pa ng kapahayagang galing sa Diyos. Pangalawa po, we will be saved from disaster. Ang dami ngayong napapahamak dahil sa hindi nila nadidiscern eh. Ayun pa pong mga, kung yung dulo. Halimbawa, ikaw ay nagtutula ka ng shabu. Ngayon, alam mo yung, kung may discernment ka, hindi mo na, titigilan mo na yon. Kasi alam mo, ipapahama ka noon. Kasi ang tao, wala namang lihim na hindi mabubunyag eh. Amen? Wala po kasi, ang salita ng Diyos ay walang pwede makabangga eh. Ilalantad at ilalantad ng Diyos yung pinakatatago-tago ng tao. Amen? Hello? Marahil hindi tayo nakikita ni brother, ni sister, ni inumang ma-influenceang tao, pamilya natin, pero may Diyos. Kung sa Pilipinas, nababayaran ng hustisya, may hustisya pa rin pinakamataas. At walang makakatakas doon. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya, we will be saved from disaster. Marami na taong nagpakamatay dahil sa walang discernment. Dahil sila ay, yung suicidal spirit kasi, yung spirit niyan, nakakahiya na sa tao, wala na akong mukhang ihaharap, nakakahiya naman sa magulang ko, kaya tapusin ko na ang buhay ko. Para hindi na nila ako problemahin. Amen? Marami po, ilang porsyento na yung nag-suicide. Kasi nga, nawala po yung, dahil sa laki ng problema, hindi na nila hinarap. Kaya nga po, kung ako lang po ang tatanungin, dapat yung mga scatter na yan, yung mga sabong na yan, kung ako lang po tatanungin, at opinion ko yon, malaya naman tayo nakakapagpahayag. Yan ang ugat eh. Amen? Yan po talaga ang ugat. Amen? So, alam niyo po, kaya nasabi ko pong ugat yon. Ano ba ugat noon? Di ba pera? Kaya mo gagawin yung bagay na yun dahil gusto mo pera. Ulitin ko, hindi po masama ang pera. Kailangan po natin yan. Kailangan natin ng panggastos lahat. Ang masama doon pagka naging Diyos-Diyosan mo na yung pera. Amen? Yung mga impeachment na yan, ano ba yan? Pera! Amen? Puro pera eh. Sabihin mo siyang katabi, pera. Hindi po masama ang pera. No. Napakasarap na magkapera tayo. Pero sa malinis na paraan. Sabihin mo siyang katabi, malinis na paraan. Sapagkat sabi po sa Kawikaan, ang kayamanang pinaghirapan ay may kapayapaan. Ngunit yung yamang galing sa masama, may kabalisaan. Hello? Kala mo, ligtas ka na. Hindi. Amen. Dahil may Diyos eh. Sabihin mo sa katabi, may Diyos. Sabi po rito sa 1 Timothy, verse 6-10, yan. Anak, yan. Kasi ito po kasi yung nagmamanifest sa bansang Pilipinas. No? Mahalaga, may discernment tayo. Paano ba dumadaya si Satanas sa mga tao? Paano ba niya kinokontrol ang tao? Basahin niyo itong 1 Timothy 6:10. Sabi diyan,
Uulitin ko, hindi po masama ang pera. Kailangan natin yun. Ay, pagka marami tayong pera, marami tayong matutulungan. Amen? Hello? Hindi masama. Kaya lang may babala si Pablo. Sabi po rito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pangahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. May mga tao na nagkapera nga, kaya nga lang sa masamang paraan. Ngayon, naghihirap ang kalooban. Tatago sa iba't ibang bansa. Hindi mo naman matatakasan yun eh. Dahil may Diyos eh. Hello. Kaya, ito pong pagtuturong ito, marahil sa, hindi ito na ituturo. No? Hindi naman to tinuturo ng lahat. Pero ako po ituturo ko yun. Kasi minsan na ang dadaan yung buhay natin sa mundong ito. Gawin na natin ang tama. At mabuti. Hello. May natututunan po ba kayo? Amen. Alam niyo po, personally, alam ko po kasi si Satan, gusto niya palagi ay pigilan tayo doon sa mga pangarap po natin eh. Ano kagaya po ni Nehemiah na merong humahadlang sa pangarap po niya. At hindi siya hihinto. Hindi hihinto ang kaaway para pigilan tayo sa bagay na iyon. So kaya napakahalaga po ng nadidiscern natin yung mangyayari sa hinaharap. Ano? So palakpak po sa Panginoon. Ano? Pangalawa po, punta na tayo sa pangalawa. Ano? Ayan. Pangalawa, anak, ayan. Si Nehemiah, tumalas siya. Gusto niyo po bang maging matalas yung ating kaisipan? Gusto niyo po bang tumalas yung ating discernment? Gayahin natin si Nehemiah. Pangalawa, ano po ang ginawa ni Nehemiah? Apply prayer and fasting. So, di ba, napakasarap kumain ngayon dahil malamig. Malamig yung panahon, bagyo, ang sarap ng ginataan. Kahit anong ulam, pagka malamig, masarap. Hello. Pero bakit ko ba ituturo ito? Hindi naman ngayon. Napakahalaga lang nito sa isang Kristiyano na matutunan natin ito. Hindi ko po ito maituturo sa inyo kung hindi ko ito ginagawa. Amen? At ginawa rin ito ni Nehemiah. Yung prayer and fasting. Kasi gusto natin magwagi eh. Sino po ba dito ay yung gustong manalo? Alam niyo po, ang tao, may mga problema tayo na hindi kaya lang ng panalangin. Hindi kaya ng panalangin lang. May mga dadating yung oras na nagpe-pray naman tayo. Pero parang walang sagot. Amen? May pangyayari po sa Bible na pagka binasa niyo po yung Mateo 17 verse 21. Meron po doon na bata. Bago po tayo pumunta kay Nehemiah, may bata po doon na inaalipin ng masamang espiritu. At itong batang ito ay nahuhulog po sa, nabubuwal sa apoy, nahuhulog sa tubig. May epilepsy yung bata. Ngayon, yung tatay, dinala sa mga alagad. Pinag-pray ng mga alagad, hindi lumayas. Siyempre, namumroblema yung tatay. Ang ginawa niya, dinala kay Jesus. At isang salita lang ng Panginoon Jesus, lumayas po yung masamang espiritu. Amen? Bakit? Abay, alam niyo po ba sa Jesus?
bago siya nag-ministry. Bago siya naglingkod, bago siya nagpalayas ng demonyo, bago siya nagpagaling na may sakit, nangaral, nagpasting muna siya ng 40 days and 40 nights. Sinalubong niya ang ministry ng prayer and fasting. Kaya nga puspos siya ng banal na espiritu. Kaya iniiwan siya ni Satanas na buong buo Amen? Kasi nga, may kwan ito sa atin. Hindi ko naman sinasabi na ngayon natin gawin to. Kaya lang aralin natin. Napakaganda po nito pag natutunan po natin. At nung wala na pong tao, lumaya yung bata. Lumapit ngayon yung mga alagad sa Panginoong Hesus. Sabi nung mga alagad, Master, bakit hindi namin mapalayas yung masamang espiritu doon sa bata? Ang sabi po ng Panginoong Hesus, una, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Pangalawa, ang ganitong uri ng demonyo o ganitong uri ng espiritu, hindi kaya ito ng panalangin lang. Kailangan dito ng pag-aayuno. Tayo may mga problema na hindi kaya lang ng panalangin. Kaya ito pong prayer and fasting, napakaganda. Ginawa ba ito ni Nehemiah? Ginawa. Sabi po rito sa Nehemiah, chapter 1, verse 4, Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno, nanalangin ako ng ganito, Diyos ng kalangitan. Ibig sabihin, nung malaman po ni Nehemiah na ang laking problema noon, bansa yun National problem po yun. Ang ganda na ng tayo ni Nehemiah, cupbearer siya. Nasa palasyo nagtatrabaho. Pero nalulungkot siya kasi yung kababayan niya, napakalaking problema. Bagsak, pinagtatawanan. Bagsak yung dignidad. Bagsak yung integridad. Pero si Nehemiah, nanalangin, nag-ayuno. Inilaban niya ang kanyang kababayan. Ano ba naging resulta? Ano po? Di ba? Nakuha nila. Alam niyo po, nung siya po ay manalangit mag-ayuno, napansin ng hari na malungkot siya. Tinanong ng hari, ba't ka malungkot? Kinuwento niya, to make the long story, kinuwento niya yung nangyari. Sabi niya, mahal na hari, kasi pinag-pray at pinag-fasting ni Nehemiah, magpapaalam siya uuwi muna siya sa Jerusalem. Pumayag po yung hari. Pinayagan siya. Sabi, mga ilang araw ka ba doon? At binigyan pa siya ng mga kailangan, ng mga gamit para maitayo yung pader. Grabe yung pabor. Kaya alam niyo po, pagka ginawa natin to, may pabor tayo sa Diyos. Mahirap. Tusin mo, isasakripisyo mo, bulalo na napakainit. Amen? Minsan, donut, isasakripisyo natin. Kasi, pag napagtagumpayan natin yan, hindi naman lagi di ba? Pag napagtagumpayan natin ng isang tagayang bulalo, kaya natin pagtagumpayan demonyo. Amen? Ngayon, kung hindi natin kayang pagtagumpayan na disiplinahin natin sarili, paano tayo magtatagumpay? Ito po ay part din ng spiritual discipline. Kasi po, iba po yung hilig ng laman. Ang katawan natin, kaluluwa, espiritu, at katawan. Pag malakas ang laman, gusto nito makamundo. Kaya anong araw, punong-puno tayo ng bisyo. Amen? Laman yun Pero nung ma-encounter natin, maipanganak tayo sa spiritual, na-reborn tayo, naranasan natin yung born again experience. Hindi man bigla. Totoo tayo malaya. Amen? Nakikita po ng tao yan. Amen? Hello? Yung dating basugulero, binago ng Diyos. Yung dating babaero, iba na. Yung dating sugarol, hindi na. Kasi alam niyo po yung sugal, di ba, yung issue ngayon sa Pilipinas Sugal yan Di ba sabi sa Biblia, huwag mong pagnasaan huwag kang mag-imbot sa iyong kapwa. Ibig sabihin, pagnanasa din yan Amen? Kasalanan yan. Pagpatay, kasalanan yan. Marahil mga tao gumagawa ng mabuti, pero pag pumatay ka na, ibang usapan na yan. Kasi ang Diyos ang lumikha sa tao. Hindi ba matatakasan yan? Hello?
Marahil yung abogado, mabayaran mo. Pero ang Diyos ay hindi natutulog. Amen? Buti pa itong sandata ni Nehemiah, hindi naman ang ginawa niya nanalangin siya, nag-ayuno. Kasi alam niyo po, sabi dito, benefits of prayer and fasting. Number 1, consecration. Pagka nagpapasting tayo, nagkakaroon tayo ng kalinisan Amen? Hello? May mga kasalanan tayo na hindi natin nakikita. Kasi nga nasa flesh tayo. Pero pagka tayo po ay nagpapasting, ngayon po kasi maraming nakapasting na-charge Victory, ang His Life. So maraming charge. Pero hindi man tayo corporate, kailangan ko ituro ito sa inyo. At pag natutunan nyo, apply nyo. Baka may problema kayo na matagal nyo na ipinagpe-pray, hindi kayo maka-breakthrough. Pabalik-balik. Subukan natin. Kung anong kaya natin. Amen? Ako po personal, ang consecration ko, ang ating pananampalataya hindi sa fasting. Ang ating pananampalataya kay Jesus. Pero malaki ang naitutulong sa spiritual discipline yung fasting. Kasi pinapatay nito yung gawa ng laman. Lumalakas yung ating spirit. So kaya, madali nating makakonekta tayo sa Diyos. Naranasan niyo po ba na hirap manalangin? Amen? Pero pagka nasa spirit tayo, ang dali lang manalangin. Amen? Kasi nga may consecration. At yan yung ginawa ni Nehemiah. Kaya nag-operate sa kanya yung discernment spirit Tignan niyo po, dito sa Nehemiah, chapter 1, verse 6 to 7. Ito po yung prayer niya Sabi niya, pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo. Ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Nandun yung pagpapakumbaba. Inaamin ni Nehemiah nagkasala. Para bang bansang Pilipinas, Lord, patawarin niyo po yung kasalanan po sa aming bansa, corruption, pagpatay, karahasan, mga sugal, yung mga makamundong gawain. Parang si Nehemiah, may pakialam sa bansa. At nananalangin siya na parang siya yung makasalanan. Kasama siya, patawarin niyo po kami. Ang tawag doon consecration. At sa personal din po natin, ay malaki po nagagawa nito. Kung gusto po natin maka-breakthrough, spiritual breakthrough, dagdag po natin to. Sabihin mo sa katabi, dagdag natin to. Kasi mula ka sa kalahating araw, isang araw. Amen? Kasi po, yung pagpapasting po ay ginawa din po ng maraming alagad. Amen? May tatlong klase kasi ng fasting Yung pong tinatawag na normal fasting, may tubig yan. Kung gusto mo, isang araw, kalahati, o 2 araw. Yun namang partial fasting, ito po yung ginawa ni Daniel, na siya po yung nag-fasting ng 21 days at may prutas siya. At pinag-aayuno din niya yung bansang Israel. Ngayon, nung siya pinag-aayuno niya, sinagot na pala ng Diyos yung kanyang panalangin. Kaya lamang, si Anghel Gabriel, na dala-dala yung sagot ng kanyang panalangin, hinarang pala ng mga kampo ng kadiliman doon sa King of Persia. Kaya na-delay pala, 3 weeks na nag-fasting si Daniel. Kaya pala na-delay yung sagot, yung palang anghel na dala-dala yung kanyang sagot, hinarang pala ng kampo ng kadiliman. Ito po yung sinasabi ni Pablo sa Ephesians 6:12, na ang kalaban natin hindi mga tao, kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. Kaya nga, alam niyo po, sa buhay Kristiyano, marami po kayo matututunan. Marahil, hindi naman lahat nagtuturo ng ganito. Akala natin, pag nagalit yung kapitbahay natin, akala natin, ang kalaban natin kapitbahay. Hindi po. Spirit yun. Yung sa daan, nagdadrive ka,
minura ka ng kapwa driver natin, hindi po mismong tao ang kalaban natin. May espiritu na nagkocontrol sa kanya. Yung galit, espiritu po yun eh. Amen? Eh ngayon, kung hindi ka Kristiyano, papatulan mo yun. Magre-react ka. Hello? Amen? Kasi ang gusto po ni Satanas ay mag-react tayo. Amen? Hello? Yan po yung gusto po ni Satanas sa atin eh, yung the devil wants you to react. Yung bang, di ba, magkuwang ka, magbasa ka ng Facebook, magbasa ka doon sa mga comment, para bang gusto mo na mag-comment, gusto mo na mag-react. Amen? Hello? The devil wants you to react. God wants you to pray. Kasi doon ay makikita natin na nag-ooperate sa atin yung discernment spirit dahil alam natin yung prayer and fasting. Kalmalaan tayo. Amen? Hello? Noong linggo po, bago nag-service, naglilinis po ako dito sa church. At habang ko po'y naglilinis, may tumatakbong daga. Mga alas 6 na po noon. Malapit na po yung service. Pinuprovoke po ako na habulin ko yung daga. Pero nag-operate sa akin po yung discernment spirit, yung wisdom. Nangusap sa akin banal na espiritu, hayaan mo na lang. Kasi uubusin mo yung oras dyan. So, nag-pray na lang po ako. At sabi ko, okay, sige, tumakbo ka dyan, tumakbo. Mamayang gabi, ilalagay ko rin yung pandikit. So, nung gabi, nilagay ko po ang pandikit. Madaling araw, huli na. Amen? Hello? Di ba, huwag ka muna magre-react. Amen? Mag-pray ka muna. Bigay ka ng wisdom. Pagka ba may nag-text sa inyo na, lalo na po, yung, di ba, siyempre, ngayon, madali na ngayon messenger Huwag ka muna mataranta. Amen? Di ba, lalo na ngayon, financial, minsan mag-message sa iyo sa messenger. Huwag ka muna mataranta. Mag-pray ka muna. Amen? Humingi ka ng wisdom sa Lord. Mag-operate sa atin yung gift of discernment. Masasagot mo yun ng tama. Amen? Amen? Kung wala, pwede ka naman mag-no. Amen? Hello? So, at least, walang guilty feelings. Kasi ang isa pong nagagawa ng fasting, pinapawi niya yung guilty feelings eh. Di ba? Pag sinabing guilty feelings, ay yung bang nababagabag ka? Hello? Ang palatandaan kasi na yung isang bagay ay kalooban ng Diyos. Ano mang bagay na kalooban ng Diyos na ating ginagawa, payapa tayo. Pero pagka may guilty feelings tayo, para bang hindi ka makatulog, binabagabag ka, baka may dapat itama. Baka may dapat ayusin sa buhay natin. Amen? Pero kung payapa ka naman, ibig sabihin, ang ginagawa natin, kalooban ng Diyos. Pero kapag wala kang kapayapaan, hindi ka makatulog, taranta ka, hindi mo alam ang gagawin kung sino-sino kinakausap mo, may guilty feelings ka, ibig sabihin, may dapat tayong ayusin. Amen? May dapat tayong gawin para magkaroon tayo ng kapayapaan at magawa natin ang purpose ng Diyos. Amen? At ang pang-alis ng guilty feelings, fasting. Amen? Kasi minsan meron tayong mga nagagawa na hindi natin alam, mali pala. Kasi nga nasa katawang lupa tayo, human being. Iba ang nasa ng laman. Ngayon, kapag ikaw ay nasa Spirit, pagka ikaw ay nagpo-flow sa Holy Spirit, ipinapakita ng Diyos yung mga, ito, dapat mong gawin, ito yung kalaobang ko, payapa ka. Kaya nga yung hindi naman mahirap na bagay eh. Pero dahil nakaplo tayo sa guidance ng Holy Spirit, napapadali eh. Amen? Napapawi yung guilty feelings. Amen? Di ba masarap mabuhay na mapayapa kahit bumabagyo? Yung bang, yun ang buhay eh. Sa mundo, tenyo po, makikita natin, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, milyon-milyon, pero wala silang kapayapaan. Nagtatago, hinahanap ng batas, nasa ibang bansa. Pero ikaw, ordinary kang tao.
kumakain ka lang ng talong, piniritong dalagang bukid, pero payapa ka kasi wala kang guilty feelings. Alam mo, malinis ang puso mo sa harapan ng Diyos. Kaya nga may babala si Pablo eh. Hello. Ito po yung part, kasi si Nehemiah, nagtagumpay siya eh. Ano ba ang unang ginawa ni Nehemiah? Consecration. Inamin niya, Lord, patawarin niyo kami. Nagkasala po ang mga ninuno. Hindi siya nag-cover up. Amen? Ngayon, maraming tao kino-cover up nila ang sarili nila. Di ba? Pinapaganda pa. Di ba? Ngayon po, sa panahong ito, pag may sakit kang galis, sasabihin niya, may allergy ako. Amen? Hello? So, ibig sabihin, mismo yung totoo. Amen? Kasi ang kapayapaan, kaya nga, di ba, sabi nga, yung binanggit ko kanina, Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat, pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang mailikong landas, malalantad balang araw. Kahit ibaon mo yan sa kailaliman ng dagat. Amen? Lilitaw ang buto niyan. Hello? May lulutang at lulutang dyan para i-expose ng Diyos yung kasamaan. Pero ang Diyos naman, nagbibigay, kung ang tao magsisisi. Si Pablo nga, mamamatay tao eh. Bakit siya po ay tinawag ng Diyos? Alam niyo po ba si Pablo, nag-fasting din siya. 3 days. 3 araw siyang hindi kumakain. 3 araw kasi sinaid ng Diyos yung lakas niya. Kasi nung dati si Pablo ay inuusig niya mga Kristiyano, pinapapatay niya. At isa nga siya doon, sangkot siya sa pagpatay kay Esteban. Pero nung ma-encounter niya si Lord, nag-fasting siya ng 3 days. Hindi siya nakakain. Sinaid ng Diyos yung lakas niya para matira na ang Diyos. Si Pablo, kahit may background siya na mamamatay tao, pero naging alagad. Amen. Kaya kahit ano nakaraan natin, ang mahalaga ngayon. Kasi sabi po sa mga ngaral, chapter 9, verse 4, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Amen. May pagkakataon. Mahalaga, nag-ooperate sa atin discernment spirit para makapagbuo tayo, para manalo. Sabi mo sa iyong katabi, para manalo. Pangalawa, ang sabi po doon ay apply, prayer and fasting. Batikang topic ni Pastor ngayon ay prayer and fasting. Kailangan po natin to. Bahagi po ito ng spiritual discipline. Alam niyo po, consecration, kagaya ni Nehemiah na consecrate siya, ang daming pabor. Aba, yung hari, binigyan po siya ng lahat ng gagamitin. May pabor. Sina Esther, nung mag-ayuno, national emergency, tumawag siya ng pag-aayuno. Kasi papatayin yung mga Hudyo. Nung mag-ayuno sila, answered prayer. Nung makita si Esther ng hari, sabi niya, anong gusto mo? Kahit kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa iyo. Answered prayer. Kaya alam niyo po, pagka nagpe-pray and fasting tayo, nahihipo langit. Si Daniel po, noong siya po ay 21 days, nakita po ng anghel ng Israel, si Gabriel, nakikipagbakbakan, tinulungan. Kaya nakapunta si Gabriel kay Daniel. Ang sabi niya kay Daniel, actually, Daniel, sinagot ka na sa panalangin. Kaya lang nakipagbakbakan pa ako ng 21 days. Buti na lang, nakita ko ng anghel ng Israel, tinulungan ako. Ito yung sagot ng Diyos sa iyo. Amen? Alam niyo po, kaya mahalaga ito, baka tayo may mga sagot na sa panalangin, may humaharang lang. Amen? Kailangan ng warfare. Sabi mo sa katabi, warfare. Amen? Ang buhay Kristiyano, labanan po, kagaya ni Nehemiah. Para tayo makapagbuo at manalo, isa ring armas po ay yung prayer and fasting. Ito po isang seminar Pero subukan muna natin paunti-unti. Ako po, personal, pagka may mga gusto ko sa Diyos na hilingin, ay dinadaan ko, ito po yung armas ko Personal, kami mag-asawa. Amen? Yung nag-aayuno kami, nananalangin kami. Lahat po, nung nanalangin kami ng sasakyan, ginawa po namin yan. Hello? Nung kumuha po ako ng lisensya sa pagkakasal, prayer and fasting, answer prayer. Amen? At alam niyo po, pagka sa prayer and fasting, alam niyo po ba,
may healing anointing din yan. Ano ho, may kagalingan. Hello? May healing anointing po. Salamat may doktor, salamat po may nurse. Salamat, hindi po masama yan, mga doktor, nurse. Yan po ay gift sa kanila. Pero ang ipapatotoo ko personal, baka sabihin nyo na tinataas ko yung sarili ko. Totoo po, ako'y 20 years na dito. Glory to God. Never po ako na-hospital. Sa biyaya ng Diyos. Pero inaamin ko po na nagkakasipon ako, minsan ubo. Pero pagka nakaiyak ka sa Diyos, kapag ka nakapanalangin ka tag-ayuno, gumagaling. May healing anointing po yung fasting. Mahirap gawin. Siyempre, mamimili ka eh. Isang adobong baboy o hindi ka kakain. Amen. Siyempre, ang kalaban mo, sarili natin. Pero, kaya nga pagka napagtagumpayan natin ng masasarap na pagkain, mapapagtagumpayan natin ng demonyo. Amen. Hello. Kasi may mga espiritu na hindi kaya ng panalangin eh. Kagaya ni Nehemiah. Yung, alam niyo po, pinag-aralan ko po, yung pala si Tobias, Israel din. Amen. Napakahirap po na kababayan mo walang malasakit. Pero si Nehemiah, nanalangin siya, nag-ayuno, pinakinggan siya ng hari. Alam niyo po, consecration, nag-consecrate siya, Lord, patawarin niyo po kami. Amen. Naalala ko po yung bahay namin noon sa Batangas eh. Nung bago-bago pa po ako noon, ako po ay Kristiyano na, pero tinuturuan, siyempre, hindi naman ika nga ay nasa process. Dumating po sa akin na gusto ko na sumuko. Para bang yung puso ko backslide na. Bigla pong bumagyo. Bigla pong bumagyo na kay Didang yata yung bagyo pong yun. Ako'y nagtataka, yung mga kapitbahay namin, hindi naman po maayos naman yung bubong. May bubong. Pero bakit yung bahay na namin, gitnang-gitna ay tanggal ang bubong? Hello? Umiyak po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kung ano mang pagkukulang ko, siyempre ako pa lang yung Christian noong panahon ngayon sa amin, ay patawarin niyo po. Ano mang pagkakasala na aking pamilya, patawarin niyo po. Amen. Nakita ko na-discern ko na may nagsasalita ang Diyos. Kaya pala pag may pagsubok, dapat narinig din natin ang tinig ng Diyos. Amen. Nung si Jonas ay nasa tiyan ng isda, narinig niya ang tinig ng Diyos. Kaya sabi niya si Jonas 2:9, Lord, susunod na ako! Kinausap ng Diyos yung isda, iniluwas siya. So, ang Diyos po ay nandoon. Kaya lang, minsan may mga problema tayo na hindi natin nakikita. Pero pagka nagpe-pray and fasting tayo, nasusupil po yung katawan natin, nakikita natin yung kalooban ng Diyos. May consecration. Consecration brings anointing. Ano po? Consecration brings authority. Consecration brings empowered life. Gusto po ba natin na yung anointing po nasa kalinisan yan? Hello? Yung mga dati pong mahihain dito, yung mga dating hindi tumatayo dito sa unahan. Pero dahil sa power of the Holy Spirit, yan po ay sa kalinisan. Amen? Yung anointing, si Nehemiah naging anointed. Binasbasan siya ng hari. Kasi may consecration eh. At yun ang binabalyo po natin. Yung material po, susunod na laan sa atin yan. Amen? Yung mga napapanood nga sa TV natin sa social media, nakapokus sila sa pera, yun. Ang nangyari po, hindi po masama ang pera, pero ang hanapin natin, presensya ng Diyos. Yung makatagpo natin ng Diyos, kasi pag nalangisan tayo ng Diyos, nakatagpo, idadagdag na yung mga kailangan natin. Amen? Although, kailangan natin magnegosyo, magtrabaho, pero mahalaga pa rin yung kalinisan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon na po. Alam niyo po ako kasi, ang sinasamahan ko talaga mga prayer, mga prayer wars. Sa panahong ito, ay ang pinapakinggan ko, yung sumasama po ako sa mga grupo ng nananalangin. Sapagkat yun ang DNA po na ating church. Ang mentor ko po sa panalangin si Pastor Gerald.
Alam ko, nag-engage din ang iba dito sa CLSG. Marami rin ako natutunan sa kanya eh. At mula po nung i-apply, panahon pa yun ng pandemya eh. May natutunan ako sa kanyang 4 na lagi ipinapanalangin eh. Amen? Yung unang-una po, yung huwag magkasala sa pera. Di ba? Prayer po namin palagi yan ni Mrs. Huwag magkasala sa pera. Ang tawag po doon, integrity. Amen? Pangalawa po, natutunan ko sa kanya, huwag magkasala sa adultery. Ibig sabihin po ay pakikiapid. Amen? Siyempre, napakahirap naman na pastor nyo, nakikita nyo, nang bababae ako, di ba? Anong mahihigop nyo sa akin? Anong makukuha nyo sa akin? Kaya ito pong 4 na ito, natutunan ko kay Pastor Gerald, huwag magkasala sa pera, ibig sabihin niya, integridad. Sabi po sa Kawikaan 22 verse 1, mas mabuting piliin na malinis na pangalan kaysa ginto o pila ko kayamanan. Amen? Kasi yung dati kong buhay, napaka-waldas ko po nung araw. Pero salamat, may Diyos na nagbubuo. Amen? Kung wasak ang buhay natin dati, bubuoy ng Diyos yan. Nawasak yung ating dignidad, integridad, ayusin ng Diyos yan. Amen? Pangalawa po, ang tawag po doon sa, wag magkasa sa adultery, pakikiapid, ang tawag po dyan ay holiness, consecrated life. Hello. Mahalaga po yun dahil sa mundong ito, majority. Kasi sa mundo, kung ano po yung ginagawa ng marami, yun ang ginagaya ng mga tao. Okay lang yan. Kasi yun ang daloy, yun ang maraming ginagawa. Sa mga lalaki, okay lang ang babae. Amen? Kasi yun ang ginagawa ng marami eh. Pero sa Diyos, ano ba sinasabi ng Biblia? Ang sukatan natin ng tama at mali, Biblia. Amen? Sabi sa Biblia, huwag kang mangangalunya. Sorry po, pero totoo po akong pastor. Amen? Dahil hindi ko sasabihin yung katotohanan. Hindi na po ako magpapastor kung hindi ko sasabihin yung totoo. Amen? Hello? Kasi we are not perfect sa mundong ito. Amen? Maraming matitinong pulis, meron ding hindi. Maraming matitinong guro, meron ding hindi. Maraming matitinong magulang, meron ding hindi. Amen? Maraming matitinong pastor, meron ding hindi. Kaya huwag kayong titingin sa tao. Ang tingnan ninyo po, Diyos. Amen? Yung pananampalataya natin sa Diyos, yun po ang napakahalaga. Isa po sa natutunan ko kay Pastor Gerald, ay hindi lamang po yung huwag magkasala sa pera, huwag magkasala sa adultery, huwag magkasala sa kataasan. Ibig sabihin, ang tawag daw humility, pagpapakumbaba. Wala naman tayo madadala sa mundong ito. Ang kailangan po natin talaga ay i-recognize natin na yung hininga natin, yung nakakalakad tayo, nakakakita tayo, nakakarinig tayo. Meron tayo, Lord, thank you po. Yung iba, nagdudusa. O di ba, minsan dumalaan tayo, namura lang ang palay, minsan ay nalulungkot tayo. Ay doon sa Iran at Israel, bilyon-bilyo binobomba. Halaga. Pero yung mga naranasan natin pagsubok dito, dumadaan lang yan. Hindi naman laging ganyan. Amen? Mapalad pa rin tayo. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, diyan po ay madadala po tayo sa kapakumbabaan. Di ba napakasarap na nire-recognize mo, Lord? Wala ako Pero ikaw lang. Kaya ako'y nabubuhay. Yung karunungan ko galing naan sa inyo. Kung ano man meron ako, salamat po, meron ako. Salamat, may sasakyan ako. Salamat, kumakain ako. Salamat yung mga anak ko, nakakapag-aral. Gagraduate pa. Palakpakan po natin yung mga gagraduate ngayon. Di ba? So, ang dami nating dapat i-recognize para magpakumbaba tayo. Kasi po, sabi sa Biblia, nagpapakataas, ibabagsak. Ngayon, di ba yung mga dating untouchable people na hindi Kristiyano?
controlling spirit. Akala nila kaya nila lahat. Akala nila control nila ang tao dahil may pera sila. Kahit magpapatay sila. Amen? Pero hindi nila na may Diyos. Amen? Wala pong makakatakas sa Diyos. Kaya hanggat maaga, hindi lang po kayo, mga nakikinig, magpakumbaba tayo. Mabuhay tayo na may integridad, kalinisan, kababaan. At yung pang-apat na natutunan ko kay Pastor Gerald, huwag magkamali sa maling katuruan. Huwag magkasala sa maling katuruan. Ibig sabihin ng wisdom, karunungan. Amen? Kasi nga, pagka may karunungan ka, may discernment spirit ka, identify mo yung tama at mali. Hello? Pero sa Diyos naman po may bawi. Hindi tayo nagko-condemn. Sinasabi ko lang yung totoo para wala akong guilty feelings. Di ba? Pagka kasi nasasabi mo yung totoo, payapa ka. Kasi ganun po ang paglilingkod sa Diyos eh. Kaya nga si Jesus Christ, nung nasa lupa, ipako sa krus yan. Ipako sa krus yan. Hindi lahat natuwa sa Kanya. Yung mga Pariseo, Eskriba, galit na galit sa Kanya. Bakit? In-expose niya eh. Amen? Eh, sino magsasalita? Ang inaasahan na laan po ngayon ng Diyos sa ating bansa, church. At minsan may mga sumasablay pa, di ba? Tayo, salamat, wala naman po dito. Pero, di ba, minsan yung title na pastor nagagamit. Amen? Pero dito, wala. Salamat. Isang beses lang dadaan yung buhay natin para po paglingkuran po ang Diyos. At ito lang ang pitong ito, yung langis. Lagi nyo ipag-pray, Lord, langis ng integridad, langis ng kalinisan, langis ng kababaan, langis ng karunungan, langis ng panalangin, langis ng pag-aayuno, langis ng gabay ng banal na Espiritu. Yan ang DNA eh. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi pa ako galit. Masarap lang ang, alam nyo, ito eh, para makarelate tayo sa nangyayari sa bansa natin. At isang beses lang dadaan ng buhay natin sa harapan ng Diyos. Gawin na natin yung tama at mabuti. Ano po? Panghuli, fight for our vision. Si Nehemiah po ay nakilaban. Talagang sabi niya rito sa Nehemiah 4:16-17, simula noon, kalhati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader, at ang kalhati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang lubusang tulong. Sa gumagawa ng pader, hawak sa isang kamay na nagpapasan ang kanilang dala, at ang sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ibig sabihin, naggagawa sila, nagbubuo sila ng wall, yung isang kamay pala, yung isang kamay sandata. Naranasan niyo po ba yun na may binubuo tayo? Grabe yung mga sakripisyo po natin. Amen? Pero wag po tayong susuko. Amen? At ano man po yung ating, kung nag-aaral ka, huwag kang susuko. Magtiis. Nagtatanim ka lang. Amen? Huwag kang mapapagod. Season yan eh. Nagtatanim ka, gawin mo lang. Nagbubuo ka pa eh. Amen? Pero isang araw, mananalo ka na rin. Aakyat ka na entablado. Magkakatrabaho ka na maganda. Ganyan din sa mga negosyo, trabaho. So, may pinaglalaban ang bawat isa sa atin, kagaya ni Nehemiah. So, build and win. Amen. Kasi ang nagtatagumpay ay hindi sumusuko. Masasabi natin isang bagay itagumpay kung nakibaka tayo. Amen? So, how to fight our vision? Plan, focus, action. Yun lamang. Amen? Magplano tayo, focus. Siyempre, kailangan natin gumawa. Pag clear ang ating vision, maingat tayo. Ingat, iwas, iwan. Yung dapat lang yun lang yung pinapagawa ng Diyos, yun lang ang gawin po natin. At yung habag ng Diyos, maranasan po natin. Masarap po mabuhay ng payapa. Amen? Hello? Masarap. Yung nangyayari sa mundo, aral na po sa atin to. Wala kang kagalit na tao. Amen? Hello?
pinagpe-pray mo sila na magkaroon ng relasyon kay Kristo. Pwede, may nagagalit sa iyo, pero ikaw, hindi ka naman galit. Di ba? Kasi siyempre, pagka nasa katotohanan ka, ay magagalit sa iyo yung mga nasa liko. Amen? Kung nasa liwanag ka, magagalit sa iyo yung mga nasa dilim. Pero, ginawa mo yung part mo, tama, nakakapagbuo tayo. No, yung bang, hindi naman tayo malaki, hindi man tayo marami, nakakatulong tayo sa community. Kagaya ni Nehemiah, isang party tayo dito. Kayong lahat, hindi na problema dito. Kasi ginagawa natin ng tama, mabuti. Ambag na natin sa bansang Pilipinas yun. Sabi po nung kami kagabi, nagkakwentuhan ng mga galing sa ibang bansa, doon daw, ay kahit walang pulis ay pwede kasi walang nagnanaka, walang gumagawa ng masama. Ang nakakalungkot po, hindi naman po lahat, marami pong matitinong pulis. Sa atin, kriminal na nag-uutos sa pulis. Amen? Hello? Amen? Pero tayo po mga Kristiyano ay makakabawas. Makakabawas po tayo para yung problema po ng ating bansa. Amen? Sa ating community man laang ay hindi na tayo problema. Solusyon na po tayo. So, yun naman po ang gusto ko pong i-share. Malamig ang panahon, pero yung mensahe din ng Diyos para sa atin. Ako, tayong lahat, we are not perfect, pero binabago tayo ng Diyos. At may blessing po Kapag ka po lumakad tayo sa kalooban ng Diyos, maniwala po kayo. Kahit po yung 1 taong kikitain nyo, kapag nabubuhay tayo ng kalinisan, may integridad, yung sa kalooban ng Diyos, kaya ibigay yan kahit 1 linggo Kaya nga po ibigay ng Diyos. Kahit yung kikitain mo ng 5 taon, pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo ng 1 buwan. Iba po yung pamamaraan ng Diyos kaysa pamamaraan ng tao. Ang Diyos po, magagawa niya ang lahat. Yung buhay na lang na ibinibigay sa atin ay yan po isa na pong malaking pagpapala. Tayo po ay, yun lamang ang napag-aralan natin 3. How to build and win, kagaya po ni Nehemiah. Alam niyo po na itayo itayo po ni Nehemiah yung Wall of Jerusalem. At siya po yung naging governor ng Judah, ng Jerusalem. Siya po yung gobernador na sa awa niya sa tao, hindi siya kumuha ng para sa kanyang sarili. Amen? At inialay niya yung buhay niya. Amen? Kasi yun po talaga ang paglilingkod Kagaya po ni Nehemiah, yung may sakripisyo tayo gagawin. Alam niyo po, naalala ko yung bansa natin. Malaki po yung pag-asa ng ating bansa. Church tatayo para sa tama. Amen? Tayo po ay tumayo. Mahalaga po na mag-operate sa atin yung discernment spirit. Apply po natin yung prayer and fasting. Depende po sa conviction ng Banal na Espiritu. Fight for our vision. Laban mo ang pamilya mo. Ilaban mo ang pag-aaral mo. Laban mo ang negosyo mo. Ilaban mo yung ministry mo. Huwag ka susuko. Manatili tayo na may integridad. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Kagaya ni Nehemiah, nagkusa na yung hari. Siya na ang nagtanong kung ano ang pangangailangan niya. May pabor na nanggagaling sa Diyos. Ang mundong ito, majority ang sinusundan. May maluwang na daan. Marami ang pumapasok doon. Pero ang dulo nito, kapahamakan. May makaipot na pintuan. Kakaunti lang ang pumapasok doon.
Pero ang dulo nito, buhay na wala hanggan. I just wanna speak the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hindi pa kayo tapos sa aming buhay. Gusto naming bumangon. Gusto naming bumawi. Gusto naming mamuhay ayon sa inyong purpose at plano. Kayo po ang bumubuo ng aming pagkatao. Ang mga wasak, binubuo nyo. Salamat po, Diyos. Kagaya ni Nehemiah, nung siya'y manalangin, nung siya'y magpakumbaba, sinagot nyo siya sa panalangin. Ipinapaliwanag niya ito sa mga tao. Sobrang buti ng Diyos. Naging mabait sa kanya ang hari. Hindi dahil sa kanya, hindi dahil siya'y magaling, kundi dahil sa Diyos. Nag-ooperate yung discernment spirit kay Nehemiah. Doon sa pangarap na pinapagawa sa kanya ng Diyos, may pumipigil, may humahadlang. Pero nag-ooperate kay Nehemiah ang discernment spirit. Sa panahon natin ngayon, alam natin ang tama at mabuti. Your name is healing. Huwag kang matakot. Your name is Pakiramdam mo, nag-iisa ka na. Pero kung yan ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo, gawin mo. break every Huwag mong isipin ang iniisip ng tao. Shine through the shadows. Isipin natin ang gusto ng Diyos sa buhay natin. 'Cause your name is power. Fight for our vision. Your name Fight for is our dreams. healing. Your name Hanggat is tama ang ating puso, maganda ang layunin natin, sinasamahan tayo ng Diyos. break every stronghold. Shine through the shadows. Yung langis ng pagpapakumbaba, dumadaloy sa ating kalagitnaan. Like a fire. Ama, kami po'y nagpapakumbaba ngayon pong umaga. Jesus from Ano mang meron kami, ito po'y galing sa inyo. Jesus Kung karunungan, in the kalaman. streets. Salamat. Jesus in the darkness over Bless pa rin kami. every enemy. Jesus for my family. Lord, pagtanggol niyo po yung mga pamilya po na mga mahal namin sa buhay, nasa malayong lugar, nasa ibang probinsya, ipagtanggol niyo. Hindi man namin sila kayang abutin ng aming kamay, pero kayang abutin ng aming panalangin. Yung mga anak namin, apo, na nag-aaral, ipagtanggol niyo. Yung mga walang magulang, may Diyos na nagmamahal sa kanila. Kung wala ka mga ama dito sa lupa, merong amang nasa langit. Shout Jesus from the mountains. Kung wala ka mang nanay Jesus in the streets. sa mundong ito, Jesus in the darkness. may Diyos na nagmamahal sa iyo. over every enemy. Fight for our dreams. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus Kasi po, from O Diyos, ay nagpapakumbaba. Kagaya po ni Nehemiah. Lord, salamat sa blood of Jesus na naglilinis sa aming mga buhay, sa aming mga angkan. We are free. Yung mga nasa ibang bansa, sa ibang probinsya, pagpalain niyo po. Salamat sa direction ng Holy Spirit. Your name is Power. Your name is healing. Your name is life. Sambahin natin ang Diyos. Break every
strong. Thank you, Holy Spirit. Shine through the Lord, release word of wisdom sa buhay po ng bawat isa. Word of knowledge. Lord, release gift of discernment. Magiging matalas ang bawat isa sa mga desisyon na pagkapasya. O Diyos, makikita ng bawat isa ang direction nyo. Makikita ng bawat isa ang kalooban nyo. Ang mga mag-asawa, buklurin nyo po ng pag-ibig. Yung mga pangangailangan po ng bawat isa sa kanya-kanyang tahanan, ipoprovide nyo ito. Lahat ng mga anak nila at apo, kaya lahat sila na entablado. Hindi namin alam, iba ang pamamaraan nyo. Anointing of Abraham. O Diyos, saan man pumunta ang bawat isa, i-bless nyo ang kabuhayan ng bawat isa. Yung mga pagsubok sa kabuhayan ng bawat isa, dumadaan lang ito. Kami po ay, Lord, kinoconsecrate nyo sa oras na ito. Thank you, may Diyos kami na malaking Diyos na nakakaalam ng aming kinabukasan. Salamat po sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan, kabinataan na naririto, maging yung mga nasa iba't ibang probinsya, ibang bansa, pagpalain nyo. Lord, thank you sa favor. Bukas ang kalangitan sa bawat tahanan. Lord, thank you po, Ama. Tatayo kami sa katuwiran sa inyong salita. Lord, salamat po ang Banal na Espiritu ang mag-empower sa bawat pamilya. We are saved, we are healed, we are free. Yung mga may sakit, Lord, touch them. Tinanggihan man sila ng doktor, Lord, salamat sa supernatural na pagkilos nyo sa buhay po ng bawat isa. Lord, dinadalangin po namin naman si Christian, yung manugang ni Atilane right now. By the stripe of Jesus, he was healed. Mula sa kanyang ilalim ng talampakan hanggang ulunan, gumagaling siya, lumalakas siya. Lord, kayo'y Diyos na manggagamot. Lord, yung anak po ni Jairo, nasa kama, namatay, pinag-pray ni Jesus na buhay. Yung anak ng babaeng balo, nasa kabaong, ipinag-pray ni Jesus na buhay. Si Lazaro, nasa libingan na, pinag-pray ni Jesus na buhay. Wala pong imposible sa inyo. Lahat ng may sakit, right now, by the stripe of Jesus, they were healed. Be healed by spoken word. O Diyos, kagaya po ng Romanong opisyal, sabi niya kay Jesus, kahit hindi ka pumunta sa bahay, sabihin mo lang, gagaling ang aking katulong. Kung kayo naman po ay may mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan na may sakit, manalangin po tayo. Mag-release po kayo ng healing. Lahat po na may sakit, Lord, pinapagaling niyo sila ngayong umaga. Salamat may doktor, salamat may gamot, salamat may nurse. Pero salamat sa supernatural na pagkilos niyo sa kanila. Dinideklara po namin ngayong umaga, permanent healing. Permanent healing. Sa lahat ng may sakit, yung mga nahihilo, nalulula, yung mga may pneumonia, tuberculosis, lahat ng uri ng sakit, pinapagaling niyo ngayong umaga in Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Salamat po, Diyos, sa kagalingan, kalakasan. At i-bless niyo po ang buhay po ng bawat isa ngayong umaga. Thank you po. Balot ng dugo na Jesus, ang angkan at pamilya ng bawat isa, maging mga followers, viewers, yung mga nasa ibang bansa. Lord, we declare walang aksidente, walang sakuna sa buhay ng bawat isa. Lord, yung mga nag-aaral, yung mga nagtatrabaho, mga OFW na nagbibiyahe araw-araw sa kanilang mga sasakyan, walang aksidente, walang sakuna in Jesus' name. Salamat, ang inyo po mga angel ay nag-a-activate. Habang nananalangin kami ngayong umaga, Lord, habang isinusuko namin ang buhay namin sa inyo, Lord, nag-a-activate po yung mga angel. In Jesus' name. Walang magkukulang na mga anak mo. In Jesus' name. Salamat po, Diyos. At thank you po na dalangin namin. Kung kayo po'y bago, na ngayon laang po, nakadalo sa ganitong gawain, sumunod po kayo sa aking panalangin. Marahil pagod na pagod ka na. Marahil ang dami mong problema. Marahil lulong ka sa bisyo. Lulong ka sa scatter o anumang mga uri ng bisyo. Sugal, sabong o anuman. Tigilan mo na yan. Sapagkat mapapahama ka. Pero ngayong umaga nangungusap ang Banal na Espiritu sa atin. May pag-asa habang maaga pa. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Inaamin ko po, nagkamali ako.
Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord, yung mga tumanggap po sa inyo, pagpalain niyo po sila at i-bless. Magtatagumpay sila. Saan mang lugar sila may malalapit na tirahan, makadalo po sila sa inyong gawain. Lord, maraming salamat po. At ito pong buong buwan ng July, August, September, October, November, December, guided po kami ng Holy Spirit. Hindi lamang ang church na ito ang pagpapalain nyo, lahat ng church sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Salamat sa mga kaluluwang lumakas, tumibay, tumatag. At salamat po sa buhay po ng bawat isa at sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng tao kung paano nyo kami iniligtas, gayon din po ang gawin nyo sa kanila. Lord, salamat sa inyong mga salita na ito po'y katotohanan at binibigyan nyo ng pagkakataon na makapagbagong buhay ang bawat Pilipino, ibang lahi, lahat ng tao. May pag-asa. Habang nabubuhay ang tao, may pag-asa. O Diyos, Lord, thank you po sa inyo pong revelation. Salamat sa Holy Spirit. Pinupuri ka namin at sa amin pong gagawing pagpartake po ng grapes, yung tinapay na sumisimbolo po sa katawan ni Jesus. Sa aming pagpartake nito, Lord, thank you po na may mga kaloob kami, magamit po namin sa inyo. Paglilingkod, O Diyos. At yung grapes, pagpalain niyo po ito, na ito po ay dugo ni Jesus na luminis sa aming buhay. We are free. We are washed by the blood of Jesus. Thank you po at maraming salamat po sa kabutihang ginawa sa amin ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen.